Good day guys, welcome to my channel. Today I'll be doing an owner's review of the Montero Sport GT 4x2. My review would be based on my personal observations. I would not dwell much on highly technical stuff, but more on aesthetics and functionality. I will also compare it with Gen 3 model to give you an idea how it is different now from that particular model. Since bago pa lang siya sa akin, so I'll be sharing to you yung aking impression dito sa last 3 weeks of my ownership of this SUV. So samahan nyo ako para makita ko sa inyo ang mga features niya na sa tingin ko is maganda para makita nyo rin. As requested by my viewers, i-review natin ngayon itong Montero Sport 2020 model. Siya black. So ikutan muna natin. Yan ang features niya ngayon. Sa likod, sa sides, and then tingnan natin yung likod. Yan ang likod niya. It's nice black. Okay. Ito naman yung left side. Tingnan natin. Yan ang kanyang left side features. Punta tayo sa harap para makita natin ang itsura niya sa harap. So, ito yung harap niya. Okay. Okay, anong pagkakaiba nito sa lumang model, no? Makikita natin, iba na yung bumper niya. Yung bumper niya is nakalabas na siya. Dati kasi, diretso ito. Wala siyang bumper na nakalitaw. So, ngayon, medyo balance na siya. So, maganda na yung pagkaka-design niya. Pagkatapos, itong ilaw before, hanggang dito siya. Ngayon, pinuto na ng Mitsubishi. So, punta tayo dito sa baba. Sa baba, yung bumper, meron ngayon itong silver na garnish. Tapos, meron dito parang dalawang reflector. Napansin ko pa din, no? Yung bumper nito, medyo mababa na siya than the previous series or model. Kasi makikita mo yung gulong. Dati labas na labas yan saka yung tambucho kitang-kita. Ngayon medyo siya, medyo tago siya. So yan ang isa sa mga pagkakaiba. Yung model, meron na siyang kasama na spoiler. So original spoiler siya. Tapos meron na din siyang shark fin antenna ito sa taas. Dati kasi ang antenna niya nasa harap. Kaya maganda ito, meron ng OEM na shark fin antenna. Tapos ito, ang maganda dito, from the casa na. Ang nagiging problem kasi before, pagka wala kang spoiler, kukuha ka sa aftermarket, yung kulay niya nag-iiba. So dito, medyo maganda yung color matching. Kasi take note na yung ito kasi plastic, and ito metal. Pagka pininturahan mo kasi yung plastic, iba rin dun sa pagsa metal. Merong counting difference. Pero in this particular case, because it's black, hindi mo siya talaga mapapansin. Next pa nito, itong lights niya, LED na, no? So maganda na siya LED. Unlike yung sa previous model na hindi yata siya LED. Pati yung reverse light niya is LED. But I think this one is parang yung normal na bulb type pa lang. Okay. Overall, yung back niya, nag-improve yung look niya. Unlike before na parang bitin. So parang may balance na ngayon. So maganda na yung likod niya. Okay, let's look at the side profile. Dito, yung roof rail at saka yung step board, may matching color na silver. And then yung accent niya na stainless together with the door, nagko-contrast siya dun sa black color. So I find it beautiful. Also, you will notice here, itong B pillar niya is the same color na
glossy sa body. Kasi yung ibang, I think for other colors, ito is matte. On, I don't know, baka nilagyan nila ng sticker. But this one is original black. Kasi black na nga siya eh. Kaya maganda. Kita mo sa B-pillar niya. Even here, it's all glossy. So it looks very nice. So, ang ganda nung contrast nung color nung silver dun sa black. Kasi doon sa ibang color, for example, kung silver siya, hindi lumalabas yung mga contrast niya eh. Kaya ito, mas maganda talaga yung dark color. Tingnan natin itong tawag dito, magwis natin. Ang magwis na kinabit ko is fuel contra. Ang size niya is 20 by 9. Meron actually 20 by 10, but masyado na siyang malapad. So yung 20 by 9, palagay ko tama lang. Then I use a Terra Gripper ng Monsta na 285 50 by 20. Kasi sa tingin ko, yung 265 parang bitin siya. Makikita mo dito, medyo nakalabas siya ng konti, no? So, yung profile niya, tamang-tama dito, nakalabas siguro mga 1 inch yan. So, yung gustong-gusto ko yung bilog nitong goma niya dito sa mags. At the same time, ang kagandahan nitong 285, pag nababangketa ka, napuprotektahan yung mags mo kasi medyo nakapasok yung mags mo. So ilang beses na ako nabangketa, wala siyang gasgas. Tumatama lang dito sa goma. So, as I said before, maganda yung maganda yung pagkakahakap niya sa mags. Yung kanyang bilog is maganda. Kaya nang pinili ko. Tapos, itong silver na to matches with the step board. Saka yung sa silver accent dito. So tama-tama yung color, and then this is black and then silver. Very nice combination. Okay, sa side profile makita mo dito very sharp yung mga curves niya. Kita mo itong light na ito. Meron siyang, makita mo dito parang arrow going here, no? Yan, nakita mo yung arrow niya. And then yung dito sa size naman, ito yung sharp. Makita mo yung mga creases dito. Yan ang profile ng Montero Sport. Okay. Dito sa harap. So pag 285 ka, pag tinanong mo kasi sa mga tire shop, sasabihin nila, hindi pwede yung 285 kasi nga sasabit daw. Which is true kasi for 20 by 9 with an offset of +1, sasabit talaga dito. Saan siya sasabit? Dito lang siya sasabit sa harap. So sasabit siya pagka nag-full turn ka pa kanan. Dito saka dito. So what we did was, eto, tinanggal namin itong plastic na to, tapos pinainitan namin ng tubig para dito hindi sumabit. So konting-konti lang, very siguro mga 2 to 3 mm lang yon. So itutulak mo siyang paloob para hindi sumabit. So nung mapainitan namin ito, okay na, kahit lumiko na siya, right or left, okay na siya, hindi na siya sumasabit. So yan, okay siya. Thing I noticed also, compared with the Gen3 model, yung hood niya, no? Makita mo mas mataas siya ng konti dun sa Gen3 model. So makita mo naman medyo tinaas nila ng konti yan. So kung observant ka, makikita mo na mas mataas siya ng konti dun sa Gen3 model. Yung harap nitong 3.5 is nag-iba talaga from Gen3, ano? So naging very aggressive yung look niya. At the same time, medyo tumaas nga ng konti yung hood. So parang mas bulky siyang tingnan. And it's not so busy kasi yung lines niya parang simple lang siya. It's tough pero simple. Ang design philosophy nga pala ng Montero Sport is based on yung dynamic shield, ano? Yung dynamic shield pasa niya. So aggressive yung look. So dito, if you look at here, nandito na yung daytime running lights. Meron ditong 5 bulbs na kasama. So pag umilaw siya, kasama rin ito. Then ito yung headlight niya is also projector type na. Tapos dito, nandito yung kanyang signal lights, ano? At saka fog lamp. Normally kasi di ba ang mga kotse, ang fog lamp separate dito sa may bumper. This one naka-integrate na siya. Ngayon, sa pagka lumiliko ka sa gabi, yung ilaw niya pumupunta yung sa direction kung saan ka liliko. One thing I noticed also, ang laki ng kanyang side mirror. Kita mo, ang laki niya, oh. So, sana mas maliit siya. At saka kasi, masyadong malaki yung stainless dito. Parang na-overan ako. So, ang bala ko,
gawin ito na black para hindi masyado siyang mag-shutout. Now, let's look at the tint. Nung kinuha ko kasi yan, meron na siyang tint na black eh. Pero parang I'm not happy with the black kasi nga parang masyado siyang too dark. So gusto kong palitawin yung lighter side niya. So bala kong palitan niya noong clear na siguro yung X film na may shade siya ng green. So tingnan natin kung ano magiging effect niya. You'll notice also na hindi ko siya pinagyan ng visor. Kasi parang tingin ko hindi siya bagay. Kasi pag tumatagal, natatanggal din yung 3M tape. Then at high speed, umiingay siya. So kung wala, very clean yung dating. So parang metal to metal. Maganda yung magandang dating para sa akin. So yung yung tail light, maintain ko siya as stock. Hindi ko rin siya pinapalagyan ng garnish. Kasi as I said, ganun din makakaroon din ng dumi. Sa pag nagtagal, makakaroon ng mancha. So mas maganda yung stock form niya. This Montero Sport GT 4x2 model is yung power tailgate niya, which is kasama na kasi before wala yun. Nagtanong ako sa Winter Pine, mga 30,000 yata yun eh. So that's a very good addition sa features ng Montero. Now how do you operate it? Normally, yung iba dito sa likod, pupunta sila tapos ginaganon yung paa. Pero in this particular case, dito siya sa side. So ang technique niya is yung toes lang. So nandito, ganito So yun. So may technique din so paano siya i-operate. Okay, sasarado ko ulit tingnan niyo So, yung toes lang ang ginagamit ko dito sa side. Actually naka 45 degrees nga ako eh. So yung iba kasi ang ginaganon, which is hindi siya mag-activate. Try naman natin kung po pwede i-pause yung pag-akyat ng tailgate. Kasi, di ba normally, pag nilabuksan natin yan, open ng full hanggang itaas. So ito po pwede, na pwede nga partial lang yung opening. Okay, sige, tingnan natin Yan. Second. Okay, kita mo, nag-partial yung pause niya. Yung una, saka yung pangalawa kong nung aking pasa ilalim, yung nag-a-activate sa kanya. So dapat alam nyo din how to operate that. Okay, let's close it again. Features na maganda dito, pagka nilock mo yung sasakyan, nag-auto close yung side mirror. So that's one pagka nakita mo na naka-close na yung side mirror, nakalock ka na. So hindi mo na babalikan, di ba yung iba hindi siya automatic na auto close. Kaya pag nag-close yan, ibig sabihin nakalock na yung mga 4 doors niya. Punta naman tayo sa loob. Tingnan natin kung ano ang difference na ito dun sa previous model. Okay. One thing noticeable pagpasok mo dito is yung center console niya. Dati kasi ito, very steep yung angle nito, mataas punta doon. So ang nangyari ngayon, itong model na to, binaba niya ng konti. So yan, hindi na siya steep. So dati dito, meron lang siya ditong parang pouch. Tapos ito sarado. Ngayon, binuksan na nila ito. So, true and true, bukas na ngayon yan, yung area na yan. Tapos, dati, itong parking brake, nandito sa bandang gitna na to. Ngayon, nilagay na sa right side. Tapos ito, nilagay nila ng parang lalagyan ng mga coins. Tapos dati, mga silver accent yan. Ito, ginawa nila ngayong black. So, kaya lang, prone to gas-gas yan eh. And then, yung head unit niya, iba na, mas malaki na siya. This is now 8 inches. So, meron siyang dalawang ganitong knob. Unlike before na parang pinipindot siya. Natin yung difference nito dun sa Gen 3 model. Ito lang yung observation ko. Una kong napansin, wala ngayon dito yung gloss black. In replacement for that, naging leather na ito. Ito naging plain na ngayon. Dati ito merong ditong tahi-tahi dito. Tapos ito, naging gloss na black. Isa pa rin mapapansin mo dito, itong switch ng window, meron na siyang sign ng window. Dati, plain siya. Ito, umiilaw sa gabi para madaling makita. Which is a very good, very good improvement. Okay. Let's go to the seats naman. Ang seats niya is all leather. At simple lang siya, Yung previous is meron siyang ditong parang gusot-gusot na style, Ngayon, this one is simpler wheel.
Ang una kong napansin dito sa GT model compared dun sa GLS, itong controls niya ito is gloss. Makita mo, gloss black. So maganda yung finish. Yung sa GLS, this one is flat. Doon mo siya ma-distinguish. Tapos ito, naging simple yung ano niya, yung leather. Dati may perforation dito. Now it's simple. Nandito na lang yung pinakadahi niya. And what I like about this is makapal yung grip niya. Unlike dun, for example, dun sa Terra ko dati, manipis yung ano niya, yung hawakan niya. So kailangan ko pang maglagay ng parang cover para kumapal. So dito, tamang-tama. Meron din siyang paddle shifter, which is really nice, no? So ito yung negative, ito yung positive. Pag ginagamit ko siya, very responsive siya. So masarap siyang gamitin. Okay, saka yung manibela niya is telescopic siya and then tilting siya, no? So pwede mo siyang hilahin, pwede mo siyang itulak. Okay, pero ang my driving position ganyan eh. Okay, yan. So another beautiful feature here na nakita ko is itong control nito sa Windows, no? Makita mo, all power windows niya, nag-automatic siya pag ito dito. May control ka. So, kung dito ka sa left sa driver, ito sa right, mako-control mo, automatic na umaangat yung yung salamin. Pero kung ikaw nakasakay dito sa passenger side, hindi siya nag-automatic ang ang salamin. 10. One thing I like about this model, yung kanyang information display is digital na. At saka po pwede mo siyang palitan ng iba't iba, no? Iba't ibang depende kung ano yung gusto mo. So, digital. Tingnan naman natin yung infotainment system. So, ito is 8-inch na siya. So, malaki, no? So, tingnan natin. So, meron siyang media, navigation. Yung navigation niya yung TomTom. So, built-in navigation. So, ready na rin siya for Android Auto at saka sa Apple CarPlay. So, okay siya. So, you can have this yung multimedia, yung AM, FM. So, meron kasi akong separate review nito doon sa information system at saka dito sa stereo system niya, no? So, panoorin nyo na lang. So, okay. Ito pala, meron siyang isang HDMI port saka dalawang USB port. Tapos dito, meron siyang power supply yung sa lighter. So yan, yun ang ano niya. And then meron din siyang dual zone auto climate control. So you can control also the aircon sa rear. Ito yung pinaka switch niya. Kung gusto mo naka-on siya, ito naka red, no? Gusto mong i-off, press mo lang siya, mamamatay na yung aircon sa likod. So that's yung feature niya. Ang isang new features nga pala nito yung auto hold, ano, siguro sa mga hindi pa sanay sa auto hold. Ang gamit nito ay yung pagka nasa traffic ka at nakatapa ka sa brake tapos naka-drive ka, pwede mong iwanan naka-drive, pwede mong ilip ang paa mo sa brake, hindi siya tatakbo. So pagka nag-press ka ulit ng accelerator, saka siya lang tatakbo. So in tandem with the parking brake. Kaya lang hindi ko dito masyado siyang ginagamit kasi parang natatakot ako kasi baka masira ka agad. Kasi alam mo, electronics yan eh. So it's prone to to malfunction. Ito naman yung cabin lights mo. So ito, meron silang tatlo dito, yung sa gitna, saka itong sa right, saka yung sa left. And then dito yung sunglass holder, which is normal naman na nilalagay natin yung ating sunglass dito. So yan, ito pinapalitan ko na ito ng LED as shown in my previous vlog. So usual, meron diyang salamin, saka meron siyang ilaw. So ito naman sa passenger side, ganun din, meron din siyang ilaw. So yan, normal lang yan. Pare-pareho naman sa ibang mga sasakyan din. Okay, punta naman tayo dito sa rear, no? First dito, ito yung gustong-gusto ko, no? Yung 220 volts na saksakan. So, pag may dala kang laptop, pwede mo siyang isaksak yan. Pwede kayo magsaing, di ba? Pag may dala kang rice cooker. Dito naman, meron siyang dalawang USB port. So, hindi na kayo maghihiraman ng mga kasama mo ng mga
saksakan. Dito merong pouch siya magkabila. Yan. So nandito yung location ng airbag sa side. Ditong switch siya ilaw ng on and off. And then nandito rin yung aircon control. So you can increase the fan speed ito. Yan, pangalawa, second, third, fourth dito sa likod. And then you can lower it. So yan ang convenience niya. So yung rear passengers mo can control yung fan speed. So yun So meron siyang dalawa. So maitatago mo siya. Ganyan. Ang nice feature nito, meron siyang headrest sa center. Kasi normally yung iba, wala siyang headrest. It's very useful yung headrest, especially pag long travel. Then ito naman yung kanyang sa pinaka-seatbelt, no? So, ito siya. Yung look ng second row seat. So, it's all leather, simple and clean. And tamang-tama lang yung space allocation niya. Although sa tingin ko medyo masikip ng konti than other SUVs, pero tamang-tama lang siya. Dito sa likod. So, well, for the last several years, hindi nagbago yung design ng third row seat. Usual. So, hilahin mo to. Tapos, yung sa hilahin mo pababa. Yun. So, ganun lang. So, parang two-way din, no? Stow. So, pag stow, meron siya dito hihilahin mo siya para ito mag-stow siya. So, pag hinila ko siyang ganun, yun. So, umangat siya. And then, ito naman, hihilahin ko din para bumaba siya. So, yan ang typical na trunk space ng Montero Sport. Tapos dito, meron din siyang lighter, and then meron din siyang provision sa paglalagay ng tonneau cover. Ito yun, saka yun, dito mo ilalagay yung tonneau cover. Yung tonneau cover, yun yung hinihila dito na cover para hindi makita yung laman sa loob. And then dito naman, sa side na to, nandito yung toolbox. Nandiyan yung jack, saka yung mga tools. Tapos dito, nandito naman yung mga gamit na po pwede mo siyang ilagay. Ito yung pinaka box niya. And then one feature pala ng cover na to, ito is carpeted, no? So pwede mo siyang baliktarin para maging plastic siya. So kung mamamaling halimbawa na medyo basa, pwede mo siyang ipatong dito. So yan ang gamit niyan. I think I noticed here itong pinaka-cladding niya. So buo siya dito, no? So pag sinarado mo to, hindi makikita yung metal parts. Sa ibang SUV kasi pag sinarado mo siya, yung metal parts na ito kita doon sa loob. Ito parang lahat siya naka-cover ng cladding. So that's one good point. Notice here, no? Kitang-kita itong mga nuts and bolt dito, parang hindi siya maganda. So they should have improved this better para hindi siya kita. So ito naman yung engine niya. Ang engine niya is 4N15. It packs about 178 horsepower. Tapos ito yung mga features niya usual. Nandito yung radiator, ito yung power steering fluid, ito yung sa washer. Then yung battery niya is made by Hitachi. Ito yung pinaka computer box niya. Then ito yung sa brake fluid, no? Yun yung hydrovac system. And then yung turbocharger nandito. Napansin ko lang dito yung kanyang alternator na sa ilalim. So compared dun sa Trailblazer ko, kasi yung Trailblazer ko nasa taas yung yung alternator, kaya siya, matatag sa baha. Pero palagay ko okay din naman to. So yan, ang sabi nila ang engine nito is aluminum na yung niya, yung black niya, no. So hopefully tumagal siya. And then yeah, makina is common rail diesel at
Maganda yung actually, maganda yung engine niya. Pino yung tunog, hindi maingay, hindi siya cluttery. Tem niya pala, naka-disc brake siya yung sa rear, ganun din sa front. So. Tapos yung differential niya sits on a cord spring. Alright, that's all guys. Let's recap. So this is my review of the Montero Sport GT 4x2 based on my perspective. So I find the SUV a nice car. Maganda yung kanyang design. Although meron siyang certain angle na hindi ko masyadong gusto, especially dun sa may bandang likod. But overall, it's a nice design. I like the front fascia. And what I'm impressed is yung kanyang 8-speed transmission. Very smooth yung kanyang shifting. And then yung ride niya is very nice also. The interior is also high quality. Maganda yung design para siyang sports car. At saka tahimik siya sa loob. So I hope this vehicle will serve my needs in the next years to come. Okay, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again. Bye-bye.